My Husband in the Shadows. Chapter 1: Unwanted. Isang mapait na ngiti ang humulma sa mga labi ko nang tuluyang pumalibot sa liig ko ang manipis pero matibay na gintong pintas na may itim na pendant. Nakaukit sa pendant na yun ang pinaikling kasunduan ng dalawa sa pinakamakakapangyarihang mga angkan sa balat ng grundil. Taos-pusong ibinigay ng Ivory Clan na nag-iisang natitirang babaeng membro nilang hindi pa kasal, at ako yun. Ako na 26 na taong gulang pa lang at wala pang ni isang imahe ng pagpapakasal ang kailanmang sumagi sa isip ko, maliban na lang sa araw na to. Nasa harap ko ngayon ang lalaking walang kasing lamig ang emosyon ng mukha, gaya ko. Naipasuot na rin sa kanya ang gintong kwintas na may puting pendant. Nakaukit rin doon ang pinaikling kasunduan ng angkan ko at ang kanya. Sa angkan nila ay siya na lamang ang nag-iisang natitirang lalaking pwedeng ikasal sa akin, pero maluwag iyong tinanggap ng mga magulang ko. Dahil para sa lahat, ang pinakamahalaga ay tuluyan ng magsama ang Ivory Clan at Onyx Clan. Puti at itim. Magkaibang puwersa na ngayon ay magiging isa na. Huwag mo sanang pagsisihan to, Arzael. Palihim kong bulong habang nakangiti pa rin ang tagibang sa harap niya. Ang mga mata niyang kanina'y nakatama sa mga mata ko ay bigla niyang iniwas gaya ng lagi niyang ginagawa. Mula nung mga bata pa kami hanggang sa ngayong kasal na kami ay wala pa rin siyang pinagkaiba. Wala pa rin akong ni isang positibong emosyong nakikita sa kanya. Hindi ko nga talaga siya mababasa kahit gaano pa kami katagal magsama. Naghawak kamay ang lahat ng nakapalibot sa amin na siyang dapat din naming gawin. Tuluyan ang tutulayan ng aming pagkikiganap na mag-asawa ang puwang sa pagitan ng Ivory at Onyx. Napuno ng pang-seremonyang usok ang buong hall at kasunod no ng mapagbunying pagsasayawan ng aking buong angkan. Sa wakas ay bayad na ang utang namin sa Onyx Clan. Ang utang ng mga magulang ko sa mga magulang ni Arzael, ang asawa ko. Tapos na ang palabas, Arzael. Pwede ka nang pumunta sa kahit na saan gusto mo. Nakatalikod kong sabi sa kanya habang tinatanggal ang mga hikaw ko sa harap ng malaking salamin. Saglit din akong napasulyap sa kwintas na suot ko na hindi ko pwedeng tanggalin dahil ito ang simbolo at patunay na kasal na ako sa isang miyembro ng Onyx Clan. Pwede ko rin itong pindutin kapag nasa panganib ako. Siguradong malalaman agad ni Arzael kung nasan ako at maliligtas niya ako. Pero hindi ko to gagamitin kailanman. Hindi ko hihingi ng tulong niya. Nakikita ko pa rin sa salamin ang nakayuko niyang imahe sa madilim na dako ng silid na nakalaan para sa amin. Hindi na ako magtataka pa kung bakit nandun siya. Laging nakatago sa dilim ang Onyx Clan, yun ang pamamaraan nila. Bilang angkan ng pinakamagagaling na assassin sa tagabantay, malaking parte na ng buhay nila ang pagiging misteryoso, tahimik at mapagtago. Dahil doon ay halos walang nakakakilala sa mga miyembro ng angkan nila dahil layunin nila ang huwag magpakilala sa mga hindi nila kasapi. Itong lalaking itinali sa akin ang nag-iisang natitirang miyembro ng Onyx Clan. Siya na lang daw ang natitirang pag-asa upang huwag tuluyang mawala sa kasaysayan ng rundil ng Onyx. Siya ang magpapatuloy sa lahat ng naiwan ng kanilang angkan pero hindi niya kakayanin yun. Masyadong mabigat ang lahat at nag-iisa na lang siya. Naririnig mo ba ako? Inis kong turan at pinako ang matalim na titig sa kanya sa salamin. Nakita ko naman ang bahagya niyang pag-angat ng tingin sa akin. Sabi ko, pwede ka nang umalis. Pag-ulit ko. Dito lang ako. Mahina at monotonyang tugon bago muling yumuko. Mas lalong nag-init ang tenga ko sa narinig. Hindi ba niya maintindihan? Ayoko siya dito. Huwag na tayong maglokohan, Arzael. Hindi ko na napigilan pa ang inis sa boses ko. Bayad na kami sa utang namin sa mga magulang mo. Nagpapasalamat akong niligtas nila ang mga magulang ko pero masyadong makasarili itong kasunduang Italia ko sa iyo. Naikuyom ko ang magkabila kong palad bilang pagpigil sa labis na galit. Hindi natin to pinili at mas lalong hindi kita matutulungan sa pagbuo ulit ng Onyx Clan. Doon ko na yata siya natamaan. Nakita ko ang pagbaba ng nakaekis niyang mga braso. Hindi kita pinipilit na tumulong, Altiena. Wala pa rin talagang kahit na anong emosyon sa tono ng pananalita niya. Handa akong maghintay hanggang sa matanggap mo na ang sitwasyon natin. Hindi mangyayari yun. Isang mapanuyang ngiti ang inilabas ko at tuluyan ko na siyang hinarap. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa buhay ko. Gawin mo rin ang gusto mong gawin sa buhay mo, wala na akong pakialam.
Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko palapit sa kanya sa dilim. Kasalang tayo sa papel dahil sa kasunduan ng mga angkan natin, Arzael. Alam ko. Agad niyang pagsang-ayon. Pero nangako ako sa'yo na poprotektahan kita kahit anong mangyari. Pwes, kalimutan mo na yon. Hinding-hindi ko magagawa yon hanggat nabubuhay ako. Bago pa ako tuluyang makalapit sa kanya ay mabilis na niyang tinungo ang pinto at sa loob lang ng ilang segundo ay naiwan na akong mag-isa sa aming kwarto. Wala akong ibang nagawa kundi ang bumuntong hininga. Sobrang bigat ng loob ko. Sobrang nagagalit ang puso ko. Napakamakasarili nilang lahat. Paano ba siya mawawala sa buhay ko? Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata ng My Husband in the Shadows dito lamang sa Chapters of Evie. Maraming salamat sa pakikinig.